Hating gabi sa mga oras na ito at ako lang mag-isa ulit sa bahay. Umalis kasi ang aking mga kapatid at aking mga magulang. Pumunta sila sa isa naming kamag-anak sa ibang lugar dahil merong handaan doon at invited ang aming pamilya, ngunit ako lang hindi sumama. Pero yung mga kasama ko sa bahay ay pumunta sila para din sa pakikipag-bonding at kita-kits ng mga magkakamag-anak. Pumayag na rin silang pupunta ron. Balita ko magpapalipas sila ng gabi doon sa pupuntahan nila. Siguro mga 3 araw ay yung papayaw na sinabi sa akin ng aking magulang. At ang tanong ko, merong budget na iniwan para sa pagkain ko? Siyempre meron naman, kaso goods product nga lang. Pero ganun din, kung pera ang ibibigay, ibibili ko rin ng pagkain. Yun nga lang ang problema ay kung aabot ng 3 araw yung binigay sa aking budget. Kaya naman nakikita mo ako ngayon dyan, umupo muna ako sa loob ng bahay namin at iniisip kung paano ko babudgetin yung konting pagkain na iniwan sa akin. Siyempre ayoko rin naman magutuman. Sino ba gusto magutuman, di ba? Pag kumulam na ang sikmura, iba na iisipin ng tao. Ako, pag kumulam sikmura ko, isa lang iisipin ko kundi umutang sa tindahan kahit nakalak na. Siyempre, no? Ayoko naman din talagang magtiis sa gutom kesa gumawa ka ng mga hindi magandang bagay at mga masasama na maaaring ikapahamak mo pa rin. Dun ka na lang sa utang. At least medyo nakakayaman minsan, siguradong hindi ka naman makukulong kapag umutang ka. Siyempre babayaran mo naman, di ba? Oo nga pala, itong kasama ko lang ngayon sa bahay, si Brownie, ang aking mahal na mahal kong aso. Tinan mo, medyo binabangungot-bangungot pa. Tinan mo naman, no, check mo bahay namin ngayon, no, walang katao-tao talaga, men. Parang ghost town, men. At ito naman sa may bandang kusina namin. O di ba? Wala ring katao-tao sa may bandang kusina namin. Dahil wala kayo ibang makikita sa kusina namin kundi yung kaldero, mga plato, mga hugasin, yung mga kawali at yung mga ginagamit pa sa kagamitan pang kusina. At kung ano-ano pang pwedeng makita. Huwag lang yung mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nako. Nya. At bukod pa doon ay nagsialihan sila ng bahay na nag-iwan ng maraming hugasin. Buong ako pa yata balak paghugasin itong mga to No. Hindi ko toka ngayon at may nakatoka talaga para dyan. Tingnan mo, what the fuck hell is this? Daming hugasin, no? Itong kaldero na yan na maliit, nako, simot na simot ang laman. Tingnan mo naman. Oh, diba? At ito naman yung kaldero na malaki namin na pinagsasaingan ng kanin. Nako, simot na simot din. At nagkalat ang abo sa aming kalan. Nako, mga problemado pa uling ito kung kakasya. At nako din, huwag naman sana magkulang. Tinan mo, konti na lang. Ayun na lang yung natira sa uling ko. Sa uling namin na nagamit na, Nako. Ito naman sa may bandang taas namin. Di ba walang katao-tao, di ba? Ghost town din, men. Ako lang talaga mag-isa sa bahay na ito. Tinan mo naman, di ba? Kahit na silipin mo yan sa may bandang gilid-gilid, sa may bandang taas-taas, sa may bandang bababa, wala kang makikita ng tao talaga dyan, guys. Sinubukan ko na nga rin silipin sa may likod ng apartor namin, pati sa ilalim ng lababo, at syempre sa may second floor namin. Ang makikita mo doon na itong aming pusa. Ayun si Kuting, sarap ng tulog niya sa unan. At syempre, bumili na tayo ng pang-ulam natin at isang plastic bag na uling.
para sa gagamitin ko mamaya pag ako ay kakain na. Buti na lang sa madaling araw, may mga bukas pang mga tindahan at nakabili ako kahit pa paano. Woo! At check natin sa loob ng aming freezer. Uy, huwag meron. Ano kaya yan? Isda, frozen. Aba, sakto yan, pandagdag. Oh, may frozen na. Diba? Pandagdag tayong ulam, diba? O sana aabot na siguro yan. At sana umabot para hindi ko malamang sikmura ako. Nako, takot na takot talaga akong kumalamang sikmura ako, guys. So may binili akong dilata kanina plus isang plastic bag na uling. Then nakita pa ako ng isda sa freezer. Bangsod na problema ko. Titingnan natin kung aabot sa 3 araw yung aking baon-baon na pagkain. So dahil na-check ko na aking gagamitin at kakainin, ready to sleep na ngayon. Naku, at sana makatulog na ako ng mahimbing nito. Pero mukhang makakatulog na nga ng mahimbing. Hahaha. Mag-aalas 6 ng umaga nung ako'y nagising. Pagsilip ko sa may labas ng bahay namin, medyo may kaliwanagan na rin. Kaya bigla akong napabangon bigla sa aking higaan. Naalala ko, meron pa pala akong gagawin ngayong umaga. Kaya pagbukas ko ng aming pintuan, malamig na simoy ng hangin ang dumampis sa akin para sa madaling araw na yon. Kaya naman lalo kong ginanahan, bumangon. Pagkatayo ko sa aking higaan ay pumunta agad ako sa aming kalan para magsindi at magdingas ng uling. Siyempre, biglang kumalam yung sikmura ko. Alam mo naman. Paglipas ng ilang minuto, ay nakapagsaing na rin ako. Naubos na rin yung uling na sinalang ko, naging abo na. Ay no, tingnan mo may mga baga-baga pa konti oh. Tapos may tira-tira pang uling, yan, akin tinabi para magamit pa sa susunod na lutuan ko. O diba? May sinaing na ako. O ready na rin ako lumapangs. Hahaha. Dahil luto na aking niluluto, ay kumain na rin ako. Tara, kain tayo ngayon sa umaga na ito, guys. At lumipas na naman ng araw ko na ako ay busog.
Pero alam mo ba, kahit nasa bahay lang ako, masaya pa rin ako. Bakit? Ano bang masama kapag nasa bahay ka lang? Wala naman, di ba? Wala namang masama. Nakakapagliwaliw ako, hindi pagod, nagagawa ko rin ang gusto ko, nakakapagpahinga ako kung kailan ko gustuin, at nakakakain din ako ng foods 3 beses pa sa isang araw. Kumain ng snacks anytime, gumala kung saan man gustuin, kausapin kung sino ang gustong kausapin, nakakapaglaba kung kailan ko gustuin. Ibig ko sabihin ay malaya. Pero alam mo ba, kahit nasa bahay ako, hindi ko pa rin nakakalimutan na tumulong o gumawa sa gawaing bahay. Alam mo, minsan naghuhugas din ako ng plato, nagwawalis ng mga kalat sa sahig, nagpupunas ng lamesa, at nagliligpit ng mga pinagkainan kapag wala namang tubig sa bahay dahil naubos sa kakagamit. Syempre mag-asahod ako sa gripo at isasalin sa drum at timba namin. Tapos minsan kapag may nasisira na kagamitan sa bahay, akin namang kinukumpun eh. Kapag naman ako ay nagugutom, minsan nagluluto ako ng aking kakainin. Ngunit yung mga ganyang bagay naman ay hindi ko naman laging nagagawa. Madalang lang. Kapag walang ginagawa sa maghapon, ay ayos lang naman. Dahil hindi naman pilitan ng paggawa sa bahay. Siyempre, nasa sariling bahay ka na nga eh. Pwera mo pa ba yung sarili mo? Siyempre hindi. Sus, bakit ko papapahirapan yung sarili ko, diba? Kung nakakain naman ako araw-araw, chill lang dapat lagi. Dapat laging feel at home. Dahil may mga bagay-bagay talaga na kahit hindi ka mapagod, ay lilipas at lilipas din ang ating araw nang tayo ay masaya at walang pinoproblema. Ay nako, buhay nga naman, talagang pasarapan. Kaya naman pagtulog ko ng madaling araw kanina, pagising ko, nako, pahapon na pala. Sobrang terik at liwanag na ng araw sa labas ng aming bahay. At ako, eto, tinatamad pa rin akong bumangon sa higaan. Parang bitin pa ako sa tulog eh. Ay nako, alam mo, naisip ko nga eh, kapag may pagkakataon ulit, talagang matutulog ako maghapon. Matutulog ako ng madilim, gigising ako ng madilim, men. Kaya naman napabangon ako bigla mula sa aking higaan at bumaba ako ng hagdan. At syempre, pagbaba ako ng hagdan ay binuksan ko ang ilaw ng aming kusina. Then, may gusto akong i-check sa aming kusina. Chinek ko yung kaldero namin na may kanin, baka panis na eh, kaso hindi pa panis yan, men. Dahil kaninang umaga ko lang yan luto o sinaing. O, tinan mo, may bawas pa yung konti oh. Ngunit alam mo ba, kahit bumangon ako ng bandang pahapon, hindi pa rin ako kumain pagising ko kanina. Dahil hinintay ko muna maggabi at saka ako kumain. Ayan, dahil nag-aalala nga ako, baka kulangin ako sa pagkain. Okay, so nagtiis ako ng konting kalamang lang ng aking sikmura ang tiniis ko para umabot yung pagkain ko ng gabi. At syempre, dahil kumalam yung sikmura ko kanina lang, pagkain ko talagang lantak na lantak talaga ako.
no? Tingnan mo dyan guys, so napapalingon-lingon pa ako, napapatingin-tingin pa ako sa may taas, sa may kabila, sa may kaliwat kada, no? Sa sarap ng aking paglalantap dahil nga nagutom ako kanina. At syempre thankful rin kasi nakakain din ako sa mga araw na yan. At sa wakas, tapos na rin kumain at tatapos rin ang araw ng matiwasay at ligtas, no? So sana kayo rin, so ingat kayo lagi guys, ingat tayong lahat. Hanggang sa muli, kita-kits ulit dito